Luto naman tayo ng creamy at masarap na ginataang langka. Siguradong isa sa mga top choice mo kapag ganito yung ulam mo. Galing tayo ng palengke at bumili tayo ng mayo ulam. Bumili nga pala ako ng dilis na halagang 30 pesos at saka etong langka. Kaya meron na kayong idea kung ano yung gagawin ko. Magluluto nga pala ako ng ginataang langka. Bala ko sana karne na lang ng baboy yung ipansasahog ko. Kaya lang kaunti lang kasi yung 50 pesos kaya dilis na lang yung binili kong na pansahog. Isa pa, bukod sa mura na, pasok pa sa budget. Masarap din naman itong gawing pansahog lalo na kapag ganitong maliit yung nabili nating dilis. Lulutuin lang natin ito hanggang sa maging tostado pero wag naman sobra at nang hindi mapait. Kapag nakuha mo na yung gusto mong lutong, pwede mo na itong tanggalin. Hinugasan ko uli yung kawali at isinalang tapos naglagay na ako ng mantika. Unahin natin na igisa itong luya. Para sa akin, kung gusto mong masarap yung ginataan, lagyan mo ng maraming luya. Kahit na anong klaseng luto, basta may gata, maraming luya, mas masarap. Yun ay base lamang sa aking panlasa. May kanya-kanya naman tayo kasi pagdating sa pagtimpla ng pagkain. After natin maigisa yung sibuyas at luya, maglagay tayo ng kaunting patis dito. At i-continue natin yung paghalo, i-adjust ko na lang yung lasa niyan mamaya. Sunod naman, pwede nang ilagay yung langka. Bukod nga pala dito, meron ding isang masarap na iluto, yung kamansi kung tawagin sa amin. Nakatikim na ako noon pero hindi ko pa siya nailuto, pero sa susunod yun ang gagawin nating ulam. At saka mas matagal yata siyang lutuin kumpara sa langka pero hindi ako sure. I-comment nyo na lang kung tama ba ako or mali. Pag medyo nanonood na yung lasa ng luya sa langka, pwede na natin tong timplahan ng paminta. Tapos i-continue ko lang uli yung paghalo. At nang mag-balance yung lasa niya, tapos pwede na tayong maglagay naman yung unang gata. Ito yung may halong tubig na, pakukuluan muna natin to hanggang sa lumambot. Tapos yung purong gata naman mamaya natin ilalagay kapag kakaunti na lang yung sabaw. Takpan natin saglit, balikan na lang kapag kaluto na yung gulay. At kung sakaling nagustuhan mo naman yung ating recipe, baka pwedeng maglambing sa'yo, paki-like and share naman. Luto na yung gulay at kaunti na lang yung sabaw, pwede nang ilagay itong kakanggata. Isunod na rin natin itong siling pula. Nilagay ko na rin pati itong ating pansahog na dilis. Baka pinapanood mo pa rin ako, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung sa lugar ako napapanood at para makapagpasalamat na rin ako sa iyo. After natin mailagay, hinalo ko lang ito saglit. Nakapaglagay na nga rin pala ako dito ng kaunting MSG at tinimpla nito ng patis. Pakukuluan pa natin ito, masarap dito yung nagmamatika yung pagkaluto. Kaya magsaing ka na, malakas ito sa kanin. Bago makalimutan, tikman natin kung sakto na ba yung timpla niya. Tama na yung lasa niya mga lods, pero ipinagpatuloy ko pa rin yung pagpapakulo. Hanggang sa makuha ko yung gusto kong lapot. After nga ng ilang minuto, heto na at luto na yung ating ginataang langka. At saka naman natin ito isalin sa ating lalagyan. At syempre dito na tayo sa exciting part, yung tikman natin yung ating niluto. Tara mga tamo, alang-halong biro, manya-manya pa ang luto. Shoutout nga pala sa ating mga bagong followers, ganun din sa mga nakapollow sa atin. Maraming salamat po sa inyo.